Mga kapuso, tukoy na ang pagkakakilanlaan ng Pilipinong kabilang sa nawawala kasunod ng matinding flash flood sa Nepal. Umaasa ang kanyang pamilya na ligtas siyang makahanap. Sa gitna ng trahedyang kumitil sa buhay ng halos 470 tao. Nakatutok si JP Soriano. Nagkumahog pa ang marami palayo sa direksyon kung saan manggagaling ang ragasan ng tubig mula sa matatayog na bundok ng Nepal nitong Miyerkules. Pero bigo silang takasan ang dilubyong sa isang iglap ay lumamon sa mga gusali at istrukturang kanilang kinaroroonan. Kabilang sa nawasak ang isang ginagawa pa lamang na dam na tuluyan ding bumigay dahil sa pagbulusok ng tinawag na debris flow. Dito, may mga mabilis na nakatakbo palayo. Pero sa halos lahat ng nadaanan ng flash flood, maraming tao ang tinangay. Bumalot na putik ang naiwang bakas. Kabilang sa maraming bahay na wasak, maraming kalsada ang di na madaanan at hindi na bababa sa 400 ang patay ayon sa Nepali Police. Sabay sa pag-asikaso sa kanila, ang tuloy-tuloy na paghahanap sa mahigit 1,000 pang nawawala, kabilang ang mahigit 500 dayuhan. Sa ilang lugar may mga tila himala. Sa makapal na mga putik, may mga buhay na natagpuan, bagaman pahirapan ang pagpasan sa kanila ng mga rescuer. Sa ibang lugar naman, kailangang gumamit ng heavy machines para sa rescue. Habang sa hydropower tunnel na ito, kung saan 100 ang natrap, literal na gumagapang sa putik ang mga rescuer at ang mga inililigtas. Habang tuloy ang mga nakapanlulumong update sa Nepal. Sa Pilipinas, ipinagdarasan ng kanyang pamilya ang 30 taong gulang na si Dr. Juan Carlos Manalo, isang Pilipinong volunteer ng Isha Foundation na nawawala ngayon sa Nepal matapos samahan ng isang grupo ng mga pilgrim. Huli siyang nakatext ng kanyang ina't ama nitong Martes, isang araw bago ang flash flood. Sana mahanap yung anak ko doon sa Nepal. Makita siya sa Rabul. Yun lang po, makita siya. Nanawagan na sila sa social media sa pag-asang mas mabilis na mahanap si Doc Juan Carlos. Sana raw, maayos ang lagay nito at hindi lang makausap dahil sa pahirapang komunikasyon sa Nepal. Yun po yung inaasa ko, hindi siya makontak kasi nga walang signal dun sa place na yan. Yun lang po yung pinahawakan ko. Healthy siya, masayahin siya, healthy siya, matapang siya. Sabi ng Philippine Embassy sa India na may sakop sa Nepal, gagawin nito ang lahat para makakuha ng mga karagdagang detalye at matulungan ang kanilang pamilya. We're hoping for the best and ang hinihintay natin yung talagang official confirmation kung ano yung naging kapalaran ng ating kababayan. Kaya binabantayan din ng ating Department of Foreign Affairs at Philippine Embassy ang kalagayan ng 128 nakabase na sa Nepal na karamihan ay nakapangasawa na ng mga Nepalese. Lahat sila all accounted for o tiyak na maayos ang kalagayan. Kabilang sa kanila si Divina, na bagaman nasa Kathmandu ay hindi maiwasang mangamba. Nakakatakot po kasi pababa po kasi sa area ng Kathmandu yun from up. I cannot say na sobrang layo niya kasi based on the map po, it's just 100 kilometers away. And 2 to 3 hours drive po siya from my place. Matapos magpaabot ng pakikiramay, sunod namang pinaghahandaan ng gobyerno ng Pilipinas ang posibilidad na magpapadala ng humanitarian volunteers kung hilingin ito ng Nepal. JP Soriano, nakatutok 24 oras.